Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng September 22, 2024 na kung saan sa ngayon ay habagat pa din po ang weather system na nakakaapekto lalo na po dito sa Luzon at mayroon na pong mahinang daloy ng easterlies na dumadaloy naman sa silagang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Simula po bukas, ang habagat ay magsisimula na yan na lalayo dito sa ating kalupaan at magiging dominante na ang easterlies na iihip sa malaking bahagi lalo na po sa silangan ng ating bansa at tutungo na po tayo sa transition period ng amihan season. Iihip na po ang malamig na hanging amihan o yung tinatawag natin na northeast monsoon. Hangin po na manggagaling naman dyan sa taas, posibleng sa unang linggo ng Oktubre ay ideklara na ang simula ng amihan season. Pero bago po yan ay may nagbabanta pa na isang banta ng sama ng panahon na maaaring mabuo sa silangang bahagi po ng extreme northern Luzon ngayong darating na weekend. Nabanta po lalo na dito sa northern part ng northern Luzon at extreme northern Luzon at ang development nitong ating babantayan kung matutuloy po yan o hindi at ang susunod na bagyo na mabubuo o papasok sa ating area of responsibility ay tatawagin po sa local name na bagyong Julian. Samantala, mayroon pong LPA na nabuo sa malayong silangan ng ating bansa at mababa naman ang tsansa nito na makaapekto sa ating bansa sa ngayon. At ito po ang pinapakita ng forecast model nating ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong hapon dahil pa rin sa habagat at mga localized thunderstorm, ay maulap pa rin ang kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Palawan, Western Visayas, ilang bahagi po ng Leyte, Cebu, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rain sa ilang bahagi ng ating bansa hanggang mamayang gabi po. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil pa rin sa habagat, ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan po sa western seaboard ng Ilocos Region at extreme northern Luzon seaboard. Dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 3.5 meters height. Kaya hanggat maaari, ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!